Nandito ako ngayon sa Sibmar, Sorsogon City. Galing pa ako sa aking work doon banda sa Sugian, Donsol. Nauhaw ako sa aking biyahe kaya bumili muna ako ng palamig. At ngayon lumipat na ako dito sa Capitol Park, Sorsogon City. Yan, ang ganda ng design ng kanyon sa likod ko banda. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata ang kanyon ang ginagamit na paputok tuwing bagong taon. Ito ang Capitol Park ng Sorsogon City. Maganda mamasyal dito. Madaming taong natambay dito lalo na paggabi. Itong white building na nakikita nyo na katulad ng White House ng Amerika, yan ang opisina ng aming governor dito. May nakasulat sa taas na Government of Sorsogon. Ito ang kapitolyo ng Sorsogon City. Ang ganda ng building na to, hawig sa White House ng Amerika. Sa harapan ng kapitolyo ay may magagandang tambayan. Meron din ditong rebulto ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani natin. Ang sarap mamasyal dito, tumambay at maglakad-lakad. Lalo na paggabi, ang ganda ng ilaw dito, presko, at madaming tao dito paggabi. Habang nanonood kayo ng view sa Capitol Park, sasabihin ko na sa iyo ang dahilan ba't nandito ako. Kaya ako nandito kasi makikipagkita ako sa kanya. Yung babaeng unang naka-eyeball ko sa SM Sorsogon City noong November 30, 2022. At meron akong ginawang vlog sa una naming pagkikita. Sa mga hindi pa nakapanood, sana mapanood niyo po yun. Pagkalipas ng 2 buwan, nagkita ulit kami noong February 2023 at pinasyal ko siya doon sa Sawanga, Bacon, Sorsogon City. At meron din akong ginawang vlog para sa ikalawa naming pagkikita at sana mapanood nyo rin yung pangalawang vlog ko sa ikalawa naming pagkikita. Pagkalipas ng 6 na buwan mula ng February, ngayon pa lang kami magkikita ngayong August. At itong ikatong bisis naming pagkikita. 6 na buwan ang lumipas bago kami nagkita ulit. Nakita ko kasi yung post niya sa FB yung backpack at tamang-tama sira na rin yung backpack ko kaya umorder ako sa kanya ng isa. At ngayon niya ibibigay yung order ko at sabi niya dito daw kami magkita sa Capitol Park kaya aantayin ko siya dito. Dito sa Capitol Park, mayroon ditong basketball court at mayroon kang makikitang naglalaro dito. Heto, naghihintay ako sa kanya. Noong ikalawang bisis namin pagkikita, 2 oras niya akong pinag-antay. Ngayong ikatlong bisis namin pagkikita, pinag-aantay pa rin niya ako. Sana next time, siya naman yung nag-aantay sa akin. Habang nakaupo ako, tumitingin-tingin ako sa paligid. Hinahanap ko kung saan siya banda. Baka kasi dumating na siya. Tumitingin ako sa paligid, hinahanap ko siya. Hindi kasi siya nagre-reply sa aking mga chat. Sabi ko noon sa sarili ko, nasaan na kaya siya? May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. Hanggang nakita ko na siyang naglalakad palapit sa akin. Habang nag-uusap kami, nagkukwentuhan, inabot na niya sa akin yung order kong bag. Tapos nung nakita ko na yung bag, sabi ko, wow! Nag-o-online seller nga pala siya at meron siyang affiliate sa TikTok shop. Bumila ako ng bag na isa sa kanyang mga tinda na pinopost niya sa internet. Kung mapapansin niyo sa video, ang kulit ko dyan. Paano kasi kinikilig ako sa kaharap ko? Sabi niya, ipopromote daw muna niya yung bag. Gagawan daw muna niya ng video at ako ang gagawin niyang model. Pang-upload daw niya sa TikTok niya para sa kanyang TikTok affiliate. At nilabas na ang kanyang cellphone. Ang sabi niya, mag-uumpisa na daw kami mag-record ng video. Tumayo na ako para umpisa na namin ang paggawa ng video para sa kanyang pag-promote ng product. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang video yung ginawa niya. Sa ngayon, panoorin muna natin kung paano namin ito ginawa. Kaso, hindi ko magawa ang maging seryoso. Lumalabas pa rin ang kakulitan ko at pagiging komedyante. Ginagawa mo. Tapos na rin mag-record ng video. At ito, ipapakita niya sa akin kung anong kinalabasan ng video. At ipapakita ko rin sa inyo ang video. Ito na ang video reveal. Ayan ho, tuwan-tuwa. Bumili naman. Basta, okay naman siya. Pagkatapos
Pagkatapos ay nag-TikTok na kami. Sabi ko sa kanya, gayahin natin to. Dapat nakatakot ang mukha natin. Dapat mukha tayong gangster. Dapat seryoso mukha natin, nakasimangot. Pero tawang-tawa siya, kaya hitong resulta. Basta, okay naman siya. Kaya naman sabi ko, okay, TikTok tayo. Seryoso nga walang tatawa. Dapat nakasimangot tayo. Kaya hito na ang kinalabasan sa pangalawang take namin. Nakasimangot na kami dito. Seryosong-seryoso na. 2 beses na yan! At heto ang iba pa naming mga TikTok. Ipapakita ko dito ang ginawa naming mga TikTok. Ang bangis niyang bumik. Di mo nagila. Mawag Pogi, sige na. Always on my mind. So much I care. I can't think of a time that you were there. Pagkatapos namin mag-TikTok sa may Capitol Park, kinuha ko yung motor. Nagutom na rin ako at kami pupunta na sa Jollibee para doon kami maggabihan. Nandito na kami sa loob ng Jollibee. Kinakausap niya yung naglilista ng order. Sabi ko sa kanya, siya na magsabi ng o-orderin namin. Ako na lang yung magbabayad. At pagkatapos, inabot niya sa akin itong order. Umalis siya para maghanap ng pwesto namin ng uupuan namin. At ako yung naiwan sa may counter pumipila para kumuha ng order namin. Pagkatapos ko magbayad sa counter para sa aming order, ibinigay niya sa amin itong bilog na bagay na ito. Ang sabi, kapag tumunog ito at nag-vibrate, nandyan na daw yung order namin at kukunin ko na daw. Mahina ang boses niya, hindi gaano marinig sa video. Wala kasi kaming gamit na microphone sa pagbablog. Habang nagsasalita siya, isa sa mga crew ng Jollibee ay dumating para mag-survey daw. Nung una, hindi niya napansin yung camera namin. Nung napansin niya, bigla siya napahinto at umalis. Habang naghihintay ng order, nilalaro namin itong bilog na bagay. Hindi ko alam kung anong tawag nito ng Jollibee. Basta kapag tumunog na siya at nag-vibrate, ibig sabihin nandyan na yung aming order. Ang kulit namin dito, para kaming mabata sa kakulitan dito. Paraan ka na naman. Ang mga tinginan mo na yalalan ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Kapapareho lang tayo yung nararamdaman. Yan ang crush ko noon, na friend ko na ngayon. Sa November, 1 taon na tayong magkakilala. Pero friend pa rin ang status natin. Ang puti niya sa personal at dahil mahilig ako sa mapuputing babae, kaya naman pati ang puso ko naakit sa iyo. Bola lang yan. Totoo nga, hindi ako nang bobola. Alam niyo bang ang pag-ibig ko sa kanya ay katulad ng pag-ibig ng langaw sa tae ng kalabaw? Kaso may mahal na siyang iba, kaya hanggang friend na lang kami. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, wag kang tanga. Pero okay lang kung hanggang friend lang ang gusto niya sa akin. Ang importante, masaya tayo. Alam niyo bang same vibes kaming dalawa? Kung mapapansin niyo mula kanina, panaytawa na lang namin. Magkasundo kami sa biruan, sa kalokohan. At hindi man lang kami nag-aaway. Talagang magkasundo talaga kami sa ugali. Gaya nito, panoorin niyo, iaabot ko sa kanya yung tissue. Tapos siya naman, ibabalik niya yung tissue sa akin. Tapos nung kinuha ko yung tissue, kukunin din pala niya ulit sa akin. Tapos ako naman, iaabot ko sa kanya yung sausawan. Tapos nung kukunin niya, biniting ko, nilayo ko ng konti sa kanya, pero binalik ko ulit. O diba, magkasundo kami sa ugali, sa kalokohan, sa biruan. Same vibes talaga kami. Hindi man lang kami nag-aaway. Minsan nga, sabi ko sa kanya, awayin mo nga ako. Ngayon, oras na para kumain. Yan ang crush ko noon, na barkada ko na ngayon. Isa siyang licensed teacher, online seller, at TikToker gaya ko. At nung nag-collab kami sa isang video, meron na rin kaming 1,000,000 views. Heto ang prueba. Wow! Tapos na kami kumain dito, ihatid ko na siya sa tinutuluyan niya. Bye-bye! Taga Kumadkad, Castilla siya, pero dahil gabi na, malayo pa yung uuwian niya, doon muna siya matutulog sa barkada niya. Sabi niya, dito ko na daw siya ibababa kasi lalakarin na lang niya papasok sa eskinita. Papunta doon sa tutuluyan niyang barkada. Bihira kami magkita kaya ilang buwan na naman lilipas bago kami magkita ulit. At ngayon, pauwi na ako. Pagdaan ko dito sa Sport Complex Sorsogon, napahinto muna ako kasi namangha ako sa ganda. Wow, parang ako nga sa Espanya kasi may habig na ganito sa Espanya. Madami talagang magandang pasyalan dito sa Sorsogon. Hindi lang sa yamang likas, kundi pati na rin sa magandang istruktura. Kinaumagahan, paggising ko, bago ako papasok sa work, tiningnan ko yung bag na binili ko sa kanya.
I-promote ko na rin yung tinitinda niyang online. Sa mga gusto diyang bumili, i-message niyo ako at tutulungan ko kayo kung paano makakonek sa kanya. Ang ganda nitong bag sa mga may estudyante dyan, pwede ito gamitin sa school. Ako, nagwo-work ako, kaya sa work ko ito gagamitin. Tiningnan ko siya, okay naman, wala namang damage. Next time, o-order ulit ako sa kanya para magkita ulit kami. Hindi lang naman talaga product ang sadya ko, kundi yung nagtitinda. Ayan ka na naman. Ang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag ka nga ilang, sabihin mo na lang. Magpapareho lang naman yung nararamdaman. Hinahanap ko nga. Ngayon, papasok na ako sa work. Ito na yung bagong bag na nabili ko. Ayos, bagong bag ko ngayon. Ako sasakay na sa aking motorcycle papunta sa aking work. Teka, parang may naalala ko, nandun pala yung susi sa lamesa saka yung helmet. Balikan ko muna yon. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Ako'y magpapaalam na muna hanggang sa susunod ulit na vlog. Paalam!